So first Sunday of the month, ang ating pong theme, ibibigay ko muna sa inyo dahil ako po ang unang speaker for the month. So ngayon po, ang ating theme ay Rich in the World. Nakakondisyon na po ba lahat? Kailangan po makinig tayo mabuti ha, kasi ano tong topic natin ngayon, medyo napaka-controversial, pero hinayaan ng Diyos na atin po itong talakayin para sa ating pakinabangan. Yan. Rich in the world, poor before God. Rich in the world, poor before God. Hinahanap ko yung God, di ko makita. Nasa baba pala at white siya. Talaga naman. Media, mga ano na kami, mga teens na teens, 60s. Ayun. Sorry naman, pero kita naman ninyo no, yung God. Ako lang yata ang naghanap doon. Asan yung God? Ikaw din, Pastora. Natatawa si Pastora, hinanap niya yung God. Okay. Ano nga ba ibig sabihin itong rich in the world, poor before God? Kaya ako po sinabing makinig tayong mabuti, napakadalang po ng mga ganitong talakayan. At ang kayamanan ay mahalaga po sa bawat isa sa atin. Sino po ang gusto ng pera? O, di ba? Nagpapakatotoo lang tayo. Tingnan ninyo, pag walang pera, hindi tayo makakapunta sa church. No? Gusto natin ng pera, ang pera ay mahalaga, ang kayamanan ay mahalaga, kotse, bahay, mga ari-arian ay mahalaga ba? Medyo konting nahihiya na. Baka walang kotse. Gusto niyo ba ng kotse? Praise God. Yung mga hindi mahihain at laging nagdideklara, naririnig po yan ng Diyos. Amen. Ang tawag po dyan ay faith, pananampalataya. Okay? So ngayon po, wala muna tayong iisipin, kundi ang harapin natin ang aral ngayong umagang ito. Kayo din po na mga nasa online, please po follow the rule. Follow the rule. Makinig po tayo mabuti at lahat po kayo na may mga cellphone, maaari po bang makiusap? Paki-share naman po ng inyong, ng ating live stream. Kasi po may nararating po yan. At isa yan si Sister Gemaline, no? Na narating ng FB Live na pag-share po. Okay, rich in the world, poor before God. Mayaman, ibig sabihin ito, it refers to someone who relies on material wealth, yung yaman sa mundong ito, while neglecting their spiritual need for God. Kaya, rich in the world, poor before God. Sino bang aayaw sa yaman? Tama ba? Gusto natin ng maleta. Sabi kahapon sa aming pag-aaral, pag ikaw tumatanggi ka, pag tinanong ka, hindi ka magpapabayad, iba na ang sitwasyon. Kapag nasa harapan mo na ang maleta na may lamang milyon. Hindi ba? Iba na eh. Iba na ang magiging pakiramdam mo. Ang maleta, ang laman ay 1 million, 3 million. Inaral ko po, ilang milyon ba ang meron sa 1 bilyon? Alam nyo? Dahil wala tayo nun, hindi natin alam magbilang. Ang pinag-uusapan ngayon ay kayamanan. Kaya makinig tayo. Dapat marunong tayo kung ilang milyon ang mayroon sa 1 bilyon. Kasi kaya nga sila na ipagpalit nila yung kanilang prinsipyo because of billions of pesos. Amen? So ngayon, bakit nga ba nangyayari na ang tao ay nagmamahal sa kayamanan sa mundong ito, subalit mahirap naman sa harapan ng Diyos? Ano ba ang sukatan? Ano nga ba? Paano masasabing mahirap tayo sa harapan ng Diyos?
Ngayon po ba nag-iisip na kayo? Ano ba ang ibig sabihin ng mahirap sa harapan ng Diyos? Yung walang dinadamit, yung luma ang damit, yung walang sasakyan. Paano nga ba ang mahirap sa harapan ng Panginoon? At ang pagiging mahirap lang ba sa pinansyal o sa pera ang nais ng Diyos? So yan po ang mga tanong na maiiwan sa ating isipan ngayon. Okay, dahil bibilisan ko po, dahil first Sunday, communion today, pasok po tayo sa ating talata. Luke chapter 12, verses 16 to 21. Sino nakakaalam nito? Tagalogin na agad natin. Oops, ayan. Tagalogin na kaagad natin. Sa kwentong ito, gusto ko pong makinig kayong lahat, pati yung nasa online. Kasi po, pag na-miss up natin ang istorya, mahirapan po tayo doon mag-jump in sa mga susunod na mga punto, na mga references kapag wala po yung kwento. Agree? Please be with me. Join po kayo sa pagbasa. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. Sino ito ang nagbabasa, ang nagsasalita? This is Jesus Christ. Ito po ay nagkikwento siya, sabi, ikwinento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang, ito na yung kwento, may isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Wow, dami, no? At sinabi niya, alam ko na gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Sino ba ito? We can evaluate ourselves, no? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Wag mo munang tingnan yung katabi mo. Hangal. Ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman ng sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Okay? Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng mga nakinig. So I'm sure, because you join me, para doon sa kwento, naunawaan natin po yung istorya. No? At ang kwentong ito ay sabi doon, talinhaga. Parable. Ang parable po, ito po yung metaphor, pagkikwento ng dalawang sitwasyon. Para maunawaan, ito po ay dalawang sitwasyon. Ito pong parable o itong talinghaga ay kwento ng makalupa. Ito pangyayari sa mundo na mayroong makalangit na pakahulugan. Ayan, dito lang yan. Sa church, pinapaunawang mabuti. Amen? Kaya, yung kwento po, sinasabi doon na itong ating Panginoong Jesus nangangaral. Lagi siya nangangaral. Sinong may alam? Laging nangangaral ang Panginoon. And He was preaching to thousands of people. Sinabi niya ito, maging sa kanyang disciple, ganito ang mangyayari sa mga ganitong tao. May mayaman na talagang umani ng husto, minahal niya ang kanyang sarili, nag-impok siya para sa kanyang kinabukasan. Masama ba mag-impok para sa kinabukasan? Hindi po. Kaya lang, as we go through sa ating pag-aaral, saan naging mali? Saan nagkaroon ng problema? Bakit siya ay naging mahirap sa harapan ng Diyos? If I'm going to ask you,
Gusto nyo ba ang maging mahirap? Gusto nyo bang maging mahirap? Ayaw. Ang pagiging dukha ay mahirap. Yung wala kang masaing, wala kang makain, wala kang mainom, di ba? Pero concerned tayo doon sa mga ganon. Pero how about being poor with God? Hindi masyado. Kasi hindi natin ramdam ang maging mahirap sa Panginoon. Hindi masyado. I say the word, hindi masyado. Kasi ang iba ramdam naman. Kaya lang, hindi masyado. Unlike the food, pag you don't eat, you starve. Di ba? Gutom ka, maghahanap ka talaga. Pero pag gutom sa Panginoon, parang everything, ay okay lang naman. Parang hindi masyadong apektado. Kaya po ngayong umagang ito, we are about to learn deeper patungkol sa mga importanteng bagay. Are you with me? So the title, ibibigay ko na po, The Danger of Earthly Riches Without Spiritual Riches. Ang dami pong magagaling ngayon eh. Admittedly, yes. And it's good. Daming mayaman. Praise the Lord. At marami pang yumayaman. Praise the Lord. Ito po, the danger. Ano ibig sabihin ng danger? Panganib. Yung panganib, having riches in this world, may panganib. Ang pagiging mayaman sa lupa, sa mundong ito na ating ginagalawan. Although I really love to be rich. Sasaluduhan ka. Diba, yung guard, sasaludo sa'yo, sasakay ka sa sasakyan. Nag-iintay kasi, nag-abot mo. Tapos binigyan mo lang 20, disappointed pa. Brother Nick, natawa. Siguro 100 binibigay mo, ano? Masarap maging mayaman. Pero dito, napaka-mapanganib. Ang mayroon lamang kayamanan sa mundo, subalit walang kayamanan when it comes to spiritual life. And I am very excited to share today, ano nga ba yung pagiging spiritual richness? So you, excited po ba kayo? Paanong yumaman? Spiritual? Amen. Salamat po sa isa. Thank you, Lord. Na-excite po talaga ako. Hallelujah. So the danger... Ay, ngumiti naman kayo. Ngiti po, nakakabata po yan. Nakaka-good vibes yan. Hallelujah. Okay, so libre po ang kape. Bawal maingay. Bawal po maglaro dito sa church gamit ang mga cellphone. And I'm very serious about it. Because God is always looking at us. And let me remind you, also, the devil is seeking whom he may devour. Baka maging biktima ka. Amen. Peace be with you. The danger of earthly riches without spiritual riches ay ganito po yan. Yung kalalagayan ng tao. In our introduction, media please, Jesus told the parable of the rich fool. Alam niyo, pagka may Biblia kayo, binasa niyo, may nakalagay dyan, rich fool. Pananalita. Grabing gamit ng word ng Lord. Ganon niya tayo binibigyan ng babala. So Jesus told the parable of the rich fool to teach that a person through worth is not measured by possessions, but by his relationship with God. Sa totoo lang, bakit nga ba wala yung katabi mo ngayon dyan sa katabi mo? Maybe some are busy, given, lalo na kung tama naman yung mga dahilan. Pero meron pa rin talaga na kailangan pang lumago, espiritual, to make an investment. So dito, sabi ng Panginoong Jesus, sa parable na ito, inihahambing niya. Yung kapag mayroon kang kayamanan na panlupa lamang, rich fool, tinuturuan niya ang mga nagpapayaman para sa pansarili lamang.
Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus sa ating binasa, ang totoong halaga mo, kapatid, ay hindi nasusukat sa iyong kayamanan, ari-arian, karangalan, narating, napagtapusan, even though you are attorney, lawyer, at kung ano-ano pang course. Hindi po masama yon. Pero hindi po yon ang sukatan ng kayamanan na nais ng Diyos. Kundi ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng, ano daw? Relationship with God. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, mga nanonood, kumusta ang ating relasyon sa Panginoon? Kumusta po ang relasyon natin sa ating kapwa? Kumusta po ang ating relasyon sa church? Kumusta po kayong lahat? Amen? Kaya itong parable na ito ng rich fool ay nagbibigay ng warning against hoarding wealth for earthly satisfaction. Alam niyo yung word na satisfaction? Yung dito, tayo ay talagang nabusog. Parang, di ba may mga post, craving, ano daw? Craving satisfied. Parang nung nakain mo yung pinakamimithi mong, ano ba? Ano minimithi nyo? Lechon. Nakain mo ngayon. After noon, high blood. Amen. So, yung satisfaction na yan, na panlupa, hindi po iyan ang kayamanang hinahanap sa atin ng ating minamahal na Panginoon. Rather, God is looking an investment for His glory. Amen? Kaya a person may have, next, great wealth on earth. A person may, maaari. Ang tao ay maaaring magkaroon ng napakaraming kayamanan sa mundo, pero wala naman siyang spiritual na kayamanan. Ito po ay empty before God. Ano yung empty? Walang laman. Kaya kung wala kang laman, kung wala po tayong laman na mga Kristiyano, tayo yung Kristiyanong mabuhay. Tayo yung Kristiyanong matitisurin, tayo yung Kristiyanong nasasaktan, tayo yung Kristiyanong madaling ma-offend because we are empty. Wala tayong baon, kumbaga. Amen? Hallelujah! So Jesus, pinakaiingatan ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Pakisabi sa katabi mo, iniingatan ka ng Lord. Yes. Kaya maririnig mo talaga ito na kailangan mong matiyak ang ating buhay sa Diyos. Kasi pinakaiingatan tayo ng Panginoon. That's why He is telling us tungkol sa panganib. Tayong mga magulang, kapag may panganib para sa ating mga anak, nagiging mapagbantay tayo. At sinasalitaan natin sila. Amen? So the danger of earthly riches without spiritual riches ay number one, the rich man's prosperity. Yung kasaganaan ng Lord, yun po ang danger. He is rich in possessions. Mayaman siya sa mga ari-arian. Okay? Ngayon, yung kayamanan natin, ang tanong dito, bakit Pastora Dayan, masama po bang maging mayaman? Anong sagot? Hindi po masamang maging mayaman. Tingnan mo sarili mo, mukha kang mayaman, di ba? Tingnan mo sarili mo. Ikaw pa lang, ayaw mo nang maniwala. Naniwala po talaga ako, nayayaman ako. Because noong araw, sabi ko sa inyo, nagsasaka po ako. At ako po ay nagbuhat ng isang sakong kamote. Pero nagmithi po akong yumaman ako.
Kaya yung damit ko, di ba, mukhang mayaman. Yun ang hindi maaagaw ng sino man. Yung iyong pananampalataya. Amen? Hindi po masamang magpayaman. Lalo na may plano sa iyo ang Panginoon. At ang sasabihin ko sa iyo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. So ang tanong, ba't ako naghihirap, Pastora Dayan? O ang tanong, ba't ako mayaman, Pastora Dayan? Kaya nga lagi tayong may fellowship. Amen? For us to learn, para matuto tayo, huwag tayong maging ignorante sa mga pangaral ng Diyos. Letter A, yung rich man na ito, rich man's prosperity, he is rich in possession. Luke 16:17. Ito muna sa A. He had an abundant harvest and many material blessings. His focus was on increasing his wealth, not on seeking God. Punta tayo sa Luke 12:16 to 17. Yung dalawang verse lang. Sinong inaantok? Huwag kayo pong tutulog-tulog kasi wala kayong libreng kape. Ito po sa Luke ang sinasabi. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. Ano yung ikwento ng Lord? May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Yan na yung 17. Wala na. Ano kaya ang gagawin ko? Sabi. Ang tanong dito, sabi, yung rich man, siya'y mayaman. Kasi wala na nga siyang mapaglagyan. Sino sa inyo ditong may pera, wala nang mapaglagyan? Hiyang-hiya. Hiyang-hiya ang Lord, no? Walang mapaglagyan ng pera. Sino sa inyo taas ang gabay? Hallelujah. Hindi ba? Wala. Wala. Kulang pa nga eh. Hindi pa nga magkasya eh. Hindi ba? Hindi sapat. At kailanman, hallelujah, sa tao, hindi naging sapat ang pera. Kapag wala ka sa perspektibo ng Panginoon. Laging kulang yan. Kaya sabi ng Panginoon, He had an abundant harvest and many material blessing. His focus was on increasing His wealth. Ang sarap eh. Parang pag kumita ka, bukas ulit. Ganito ulit yung gagawin ko. Bukas ulit. Ganito ulit. Nakaka-addict eh. Nakaka-addict yumaman. Nakaka-addict magkamal ng pera, ng kita. Gustong-gusto mo yon. Kaya pati Sunday. Buti na lang nandito ka ngayon. Pakisabi sa sarili mo, buti na lang nandito ako ngayon. Hallelujah! Gustong-gusto niya. Nagpayaman siya. Sabi na, hay, maliit na tong aking imbakan. Papagawa ako ng mas malaki. Sino sa inyo dito? Maliit na yung kotse. Palitan na yan. Luma na yan. Di ba? Mayroon eh. Di ba? Tama ba? Ganun yung perspective ng pangmundo. No? You aim so much. Wala nang paglagyan. Ilan bahay ang mayayaman? Meron sila. Ilan bahay? Ilan sasakyan ang mayroon si Diskaya? Sorry na, Diskaya. Hindi mo naman siguro ako maririnig. Hindi naman kayo nag-e-effort manood sa good news. Buti na lang ang taga-good news na aapektuhan, nanonood. Hallelujah. Sabi ng mga hindi nanonood, talaga naman. Ang bold talaga. Oo, gusto kong maapektuhan ka para manood ka. Dahil nararapat para sa atin. Amen? Letter B. Anong sinasabi? Ito, bigyan ninyo pansin ha, na ang pagpapayaman, binigyan ng Panginoon ng distinction. Hindi lamang magpayaman, kundi magpayaman na mayroon tamang pagdidesisyon at pagpili. Again, don't get me wrong. Hindi masamang magpayaman. Gusto natin yan. We can provide for our family.
Pwede natin ilibre si Pastora sa pa-spa. Gusto niya ulit. Joke lang. Di ba? Sinong aayaw ng pinapamper ka? It gives comfort. Ang sarap pag-usapan pala nitong pera, no? Nasa-challenge talaga kayo, no? Nasa-challenge din ako. Earthly success can cause people to forget the giver of their blessing. Tama ba to? Nangyayari ba to? Dahil sa kanyang kaabalahan, lahat ibinigay niya na yung focus na sa kanyang ginagawa, nakalimutan na yung nagbigay. Hindi na naalala, nung una siya nag-church, nung maliit pa lamang siya, dito siya pinalaki sa church, pinangalagaan spiritually. Nung yumaman, nakalimutan na. Bumalik sa church. And it is biblical. Kaya ingat kayo, ha? Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Hallelujah. Earthly success can cause people to forget the giver. Nakakasakit ng damdamin. O magulang, binigay mo ang lahat para sa iyong mga anak. Yumaman yung anak. May kotse, lahat mayroon. Ikaw, pagbukas mo ng ref, ang nakita mo, tubig. Buti na lang may tubig na libre. Libre ba? May bayad din no? Hallelujah. Naku, tuntua yung mga magulang. Thank you, Pastora Dayan. Narinig sana ng anak ko yan. Hallelujah. Masakit sa magulang, no, nung makalimutan. Yung parang hindi inaalam kung ano nangyari. May mga magulang inaatake. Ilang araw, ilang oras bago matingnan. Because wala. Hindi kasama ang pamilya. Hindi ko sinasabi na huwag tayong humiwalay sa pamilya. Ang sabi nga ng Biblia, pag nag-asawa ka, humiwalay ka na eh. Pero it doesn't mean, iwanan mo iyong responsibilidad bilang anak. Kalingain pa rin. Kumustahin pa rin. I don't also agree na ang mga magulang dapat ay pakainin na lang. Yung colloquial na word, kayo nagsabi niya na, palamunin. Masakit yun. Kaya dapat din, naghahanap buhay pa rin tayo. Na, yung kaya. Pero kung, syempre, ako natutuwa kay Nanay Oring, 89. Andito pa. Nag-church pa rin. Nakakuha pa siya, andito pa yung kaklase niya. Asan na si Mamang? Hallelujah, Mamang. I love you, Mamang. Grabe talaga si Mamang. Akala ko nung Sunday lang nandito, pero andito ulit ngayon. Hi, Mamang. Diba, ilan si Mamang? 89, 88, 89, magkaklase yan sila. Wala pa akong uban noon. Ngayon, puro na ako uban, nandyan pa rin sila. Dahil talagang tinalima ang sumunod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! At gusto ng Lord, makita ka. Oops, ikaw yata yun. Makita ka na hanggang sa tulad nila, andito ka pa rin sa church. Amen! Hindi lulubog, hindi lilitaw. Hindi birthday lang, hindi Pasko lang, hindi anniversary lang. Why? Because you know and you believe that God is the giver of life. Amen. So let us see. Anong sinasabi? Okay. Having much in this world does not mean having true riches before God. Hindi ibig sabihin na mayroon ka ng lahat. May sasakyan ka, may bank account ka, pero may credit card, mas malaki pa lang utang sa credit card kaysa sa bank account. Mahirap yun, no? Huwag ganon. Wala dito yun sa church, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mas malaki dapat ang bank account kaysa sa credit card. Di ba, no, Ne? Ganda ni Ne. Okay. Kaya having true riches before God. Yung magkaroon, sabi, having much in this world does not mean having true riches before God. Although nakakalugod na tayo'y pinagpapala, pero kung wala ang Panginoon, wala siya. Hindi siya included. Walang time. Katulad nitong rich man na ito na inilarawan sa parable, ay wala tayong kayamanan sa harapan ng Diyos. Kung mayaman ka sa earthly possessions, pero
Itsapwera naman ng Diyos. Ano yung itsapwerang word? Parang may sa pagkabisaya ako, may mga Tagalog na hindi ko alam. Kanina may binanggit silang Tagalog. Alindog daw. Hindi ko masyadong maarok yung meaning ng alindog. Englishin mo nga, gano'n. May mga ganon kami. Although hindi lahat. Minsan naiintindihan ko rin naman. Ngayon, yung mayaman ka sa lupa, marami kang ari-arian, pero itsapwera naman ng Panginoon, naku po, wala pong bilang. Empty po yun. Empty. Everybody say empty. Pag empty, walang laman, walang bilang, walang credit sa harapan ng Diyos. Kung itsapwera ang Diyos sa ating mga plano. Kung ganyan ang nangyayari, ito having much, kung mayroon tayo sa mundong ito, ang mahirap pa, no? Maganda mayroon kang kayamanan, pero mayroon na nga, mahirap na nga, wala pa rin ang Diyos. Double to. Double jeopardy. Mas mahirap. Kaya pinapayuhan tayo. God is giving us the warning, the danger of earthly riches without spiritual riches. Grabe, if you have no time to pray. Again, if you have no time to pray. Pastora, may time naman. 5 minutes. Inaral natin 1 month yung waiting. Kasi marami tayong pag-uugali na kung minsan hindi mabuti. Mainipin tayo, di ba? Inaral 1 month. Yung waiting, yung proseso sa atin ng Lord. Now, if we have no time to pray, if we have no time to fellowship, may mga fellowship sa church pero inaabandon na natin. May mga prayer meeting pero hindi natin pinapansin. May mga couples fellowship. May mga women's fellowship. May mga young professional fellowship. But we abandon. Pag tinanong kayo, anong ginawa mong pag-iimpok sa harapan ng Diyos? Wala. Kasi no time for every fellowship. No time to worship God. Late darating. Sorry na. Di ba? These are all investment. Yaman po ito, kapatid, sa harapan ng Diyos. Do you remember the song kanina? The moment we worship God, nararamdaman ng mountain, nararamdaman ng ocean. Hallelujah. Bingi ka ba? Hindi po. Kaya para sa atin tong lahat, including myself. Kasi we have to invest time for the Lord. So, kaibigan, kapatid, the rich man's prosperity, he is rich in position. Wala naman siyang nagawang mga pag-iimpok para sa Panginoon. Number 2, kumusta po pakiramdam? Mabuti? Walang antok? Pagka nasasaktan ka, hindi ka talaga antukin. Naaaralan tayo, di ba? Kaya nga sabi ko sa aking mini-mentor, hanggang ngayon, sasaktan talaga tayo. Nasasaktan pa po ako. Di ka nasaktan eh. Ano ko tayo noon? Manhid. Amen? Manhid tayo noon. Pero pag tayo pinasok ng salita ng Diyos, sabi mo, praise the Lord. Amen. So now, dito na. Listen sa attention na hinihingi sa atin ng Panginoon. Ito po ang katotohanan. True wealth is never defined by material. Gustong-gusto ko to. Gusto ko to. Ang totoong kayamanan ay hindi na-define, hindi nabibigyan ng sukat sa mga material na belongings na mayroon tayo ng mga ari-arian, but by spiritual richness and your relationship with God in obedience. Mga kapatid, ang totoong
kayamanan at ang totoong kayamanan sa buhay na ito ay hindi nasusukat sa mga ari-arian, sa mga ilang kotse, sa ilang bahay, sa mga kasuotan, kundi nasusukat ito sa kayamanan ng relasyon natin sa Diyos at sa pamamagitan ng ating pagsunod. Amen ba? Are you with me? Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! And number 2, the rich man's priority. Alam niyo yung priority ng rich man? Self-centered living. Ito yung danger. Yan yung titulo. The danger of earthly rich. Yung pagiging rich natin sa mundong ito. Kasi sinabi ng Lord dito sa mayaman na ito, marami siya, kayamanan. Ang rich man, ang priority niya ay ang kanyang sarili. Ano ang sabi niya? Luke 12:18-19. Basahin nga po natin. Hello? At sinabi niya, alam ko na. Sino yung sabing alam ko na? Si rich man. Gigibain ko ang mga bodega. Ang mga bodega ko, yung maliit na bodega. Magpapagawa ako na mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon, para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Sino po sa inyo dito ang hindi maligaya? Kung liligaya. Iba yon. Alam nyo, ito yung danger, yung self-centeredness, yung makasarili siya. Ay, iinom, kakain, magpapakaligaya. Lahat ng sikat na restaurant na nai-upload sa FB, kailangan makakain dyan. Diba, makasarili? Ang tanong, nakapagbigay ka pa ng required para sa Panginoon? Nakatulong ka ba sa ibang tao? Nakatulong ka ba sa pangangailangan ng simbahan? Nakatulong ka ba sa pangangailangan ng pamilya? Hindi eh. Sabi niya, yung kanya, yung makontento siya. Yun eh. So, his plans were only, letter A, for himself. Sabi niya, yung plano niya, self-centered lang. I will build. Ako, papatayo ko to. Eh, ang Kristiyano, sasabihin, ipatatayo ito ng Diyos para sa atin. Ang church na ito, itinayo ng Lord para sa atin. Amen? Siya makasarili, itatayo ko to. Bibili ako nito. Magkakaroon ako nito. Marami ako nito. Di ba self-centeredness? Yun po yung danger ng yaman sa mundong ito. Kaya wag ikaw yun. Pakisabi sa katabi mo, wag ikaw yun ha. Oo, yan. Tama yan. Para kasing, hello, eyes on me. Pag ganito tayong self-centered, sarili na lang iniisip. Para kasing ganito yan eh. Kumuha ka ng insurance. Sino dito may insurance? Okay lang, wag na kayo magtaas ng kamay. Kasi baka hindi natin nababayaran. Natawa si Brother Nelson. Insurance nga ako, hindi naman nababayaran. His plans were centered only of himself. Parang pag makasarili, parang kumuha ng insurance. Kumuha ng insurance para sa sarili. Namatay, sino gumamit ng insurance? At saka kumuha ng insurance, hindi man naman nagbigay para sa lote. Bibilhin na natin yung lote, pastora, downan mo na. Please. Ganun. Downan mo na. Pero paano natin mabibili yan? Eh, ikaw ngingiti-ngiti ka lang. Ha? Eh di si Mayor lang ang mapupunta sa langit. Ay, joke. Okay. So, kaya mga kaibigan, ito po, letter B, ay be prepared for many years. Ito sabi yung point number 2, no? The rich man's prosperity is self-centered. Self-centered siya. Ang rich man na ito.
piniprepara niya yung wala pa naman. Hindi ba ang turo sa atin ng Lord? Yung on a daily, give us this day our daily bread. Amen? Kasi pag nag-ipon ka ng nag-ipon, para sa maraming taon, ang nangyari dito sa mayaman na ito, sabi, many years on earth, sabi, he prepared for many years on earth, but failed to prepare for eternity. Nakalimutan niyang mag-impok para sa Diyos. Kung babasahin natin yun, pag diniretso natin yun, ano nangyari? Hindi mo ba alam na ngayon mismo, mamamatay ka na? Grabe. Yun pala yun. Danger na lagi tayong gusto sa kayamanan, pero hindi tayo. Nag-failed tayo. Ayan nag-failed. Ano yung nag-failed? Nabigo tayo na mag-impok para sa ating eternal life. Ito po ang pinaka-masaklap na katotohanan. Because wealth is equal to comfort. Pag mayaman ka, ang equivalent yan, comfort, di ba? Pag mayaman ka, hindi ka magkukommute. Hindi ka sasakay sa, ride? Angkas, joyride. Hindi ka doon sasakay pag mayaman ka. Di ba? May driver ka. May taga-bitbit pa ng bag mo. Comfort. So wealth is equal to comfort. Hindi ka mag-check-in doon sa pipitsuging hotel. Hindi ka mag-check-in doon sa parang may uod-uod na CR. Doon ka sa wow, pati CR pwede kang kumain. Sarap pala maging mayaman, Nararamdaman niyo ba? We failed. Hindi natin maramdaman. Kaya yung comfort room natin dito, pinipilit namin maging maganda. Yung mga gumagamit naman, wag na nga lang. So, parang ganito yan. Huwag tayong magkulang, mag-fail. Di ba pagka ang passing grade is 100, and then you got only 50, 45, or 49 yung grades mo. Failing grades yon. Di ba? 75 nga, iniiyakan natin yan eh. So pag failed tayo, hindi feeling iba yon. Feeling, hindi, failed. Pag bumagsak ka, yung preparasyon ay bagsak sa harapan ng Lord. Wow, talagang miserableng buhay. Kaya ito binigay sa atin ng Panginoon na pangaral. Letter C, anong sinasabi sa letter C na dapat makita natin na ang taong itong mayaman na ito na inahahalin tulad, metaphor, talinhaga, ay pinahalagahan niya masyado ang kayamanan sa lupa. He forgot the wealth, kayamanan sa harapan ng Diyos. Itong mayaman na ito, he valued comfort more than his relationship with God. Alam niyo yung comfort, yung sinasatisfy ka, Yung ang sarap ng tulog mo. 8 na pala. Mag-uumpisa na pala ang gawain sa church. Bibiyahe ka pa pala, nakalimutan mo. Hindi ba? Mas masarap yung comfort na matulog muna ako, 5 minutes more. Di ba? 5 minutes. Ako din ba kayo? Nung nagwo-work ako, laging 5 minutes, nag-alarm. Patayin ko ulit, 5 minutes ulit. Di ba? Di ba? Yung pagod na pagod ka na, gusto lang ang katawan mo talagang umiga. 5 minutes. Another 5 minutes. Hanggang sa nagkukumahog na. Tayo po, sa harapan ng Diyos, pag nag-judge ang Lord, wala pong 5 minutes na allocation. Let me remind you, brothers and sisters, pag nag-judge ang Lord, wala pong 5 minutes na allowance. Kaya ngayon pa lang, He allow us to listen to this teaching. Ang mayamang ito, pinahalagahan niya yung komportableng buhay. Pero wala eh. Hindi siya nag-impok sa Panginoon. And then wealth becomes dangerous when it controls the heart. Kapag kontrolado na tayo ng comfort na ito, yung comfort
na nagbibigay ng ligaya. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po ako nagja-judge. Only God can judge. Pero last Saturday, umalis po kami ng mga anak ko. Mayroon palang rally ng Pride. Naku po, ang dami talaga. Ang dami na nila. Huwag na kayong dumagdag. Hello? Huwag na tayong dumagdag. Kaya kung tayo ay may salita ng Diyos dito sa ating puso, pangangalagaan natin ang salita ng Diyos because it is dangerous na wala po sa atin, na wala po tayong relasyon sa Diyos. Amen ba? The danger, napakarami. Itong mayaman na ito, the danger of bigger barn, syempre malaki na. Malaki na yung kanyang kayamanan. Malaki na yung kanyang aalagaan. Malaki na yung kanyang imamanage. Lahat ng kanyang time, halos kinain na siya. If you are managing, ang empleyado, pasok ka lang, uwi ka na, wala kang pakialam. Pag na-promote ka, naging bisor ka, may pakialam ka na. Hindi na ikaw yung empleyadong aalis agad. Aalamin mo as supervisor, ano pa yung iyong accountability. Tama? Pag naging manager ka na, lalo pa, mas malaki na. Hindi ka nahayahay na manager. I was being a manager. Oh, ganda pakinggan. Manager. Only chair. Walang money. Puro stress. Ang ganda lang pakinggan. Pero ang daming stress. Marami ka nang minamanage. So itong rich man na ito, dahil sa paglaki ng kanyang impok, nandun na lahat. Nakontrol na yung kanyang puso. So, tama naman na magtrabaho para sa pamilya. Do you agree? Tama naman na alagaan ng pamilya. No? Alagaan ng asawa, ang anak, pansinin yung asawa. Tama naman na sundin. Huwag kang umalis. Huwag kang mag-church. Tama naman. Sabi ng Biblia, submit. Grabe, no? Tama naman. Tama naman na mag-aral muna. Magtapos muna bago ako maglingkod sa Diyos. Tama naman para magaling ako. Pero, alam niyo yung totoo? Mag-serve ka muna para gumaling ka. Bago maging magaling. Tama naman na wag iwan yung bahay, baka manakawan, baka masunugan. Tama naman na wag iwan yung aso, yung pusa. Baka mawala, may lahi baka mamatay. Tama naman. Di ba? Tama ba yun? Kaya hindi mo na mag-church. Saka na lang. Ang tawag ng Panginoon, sabi niya, grabe, may warning siya. Itong rich man na ito, he is full. No? Babala po para sa mga tinawag ng Diyos, yung mga Pharisees. They are pretending, they believe in God, pero wala sa paggawa. So now God is reminding all of us, yung mga tama, may mas mabuti dyan. Tama, pero may mas mabuti. Yung mabuti ay ang sumunod sa Diyos. Amen? Ang mabuti ay iwanan. Sabi dun sa binasa sa ating inaral last month, yung cost of following Jesus. Hayaan mo yung mga patay, ang maglibing sa patay. Matindi yun, ano? Pero may ibig sabihin yun Hindi naman yung patay, syempre patay na siya. Paano niya mabubuhat yung patay? Para silang patay, maglibingan. Hindi ganon. Yung patay ang kanyang pananampalataya. Yung wala siyang relasyon sa Diyos. O sino dito ang patay? O di ba wala? Buhay tayo sa Panginoon. Kaya may babala ang Diyos para sa atin. Para nang sa ganon, huwag tayong makarinig ng pagharap natin sa Diyos ay sabihan tayo ng Panginoon. Kapag nagsabi tayo, Lord, Lord, nagpalayas ako ng mga espiritu. Ikaw ang Diyos ko, sasabihin sa iyo ng Lord. Lumayo ka sa aking harapan. Hindi kita nakikilala. Kayong mga mapaggawa ng katampalasanan. Matthew 7:23. Kaya po ito inaaral sa atin para po maging
ikaw ay matalinong Kristiyano, hindi fool. Sabi mo sa katabi mo, gusto kong maging matalino ka. Hiyang-hiya si Brother Timmy, sabi kay Brother Nelson, long sleeve kaya yan? Tapos sasabihan mo, gusto kong maging matalino ka? Grabe talaga. Kaya sabi ni Brother Timmy, hindi, pakisabi nga, gusto kong maging matalino ka. Yes, gusto ko po maging matalino ako. Ang katalinuhan galing sa Diyos. Ang katalinuhang walang kayabangan. Ang katalinuhang hindi puro salita, kundi puro gawa. At ang gawa ang magbibigay sa iyo ng parangal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Punong-puno at sagana ang Diyos. At yan ang nais niya sa atin. Amen ba? Kaya lagi po tayo sa harapan. Makikinig. Kahit sino ang preacher. Number 3, na danger, panganib sa mga makamundong ari-arian at wala ang spiritual richness ay the rich man's. Ang pinag-uusapan natin dito, sino? Si Rich. Hindi si Rich na manugang ko. si Rich man. Okay? Yung mayaman. Di ba? The rich man's poverty. Yung kahirapan. Ba't ang gulo? Kanina, mayaman. Ngayon, poverty na. Poverty, kahirapan, saan? Yung mayaman siya sa mundo. Pero, yung kahirapan niya sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, kapatid, paano nga ito? Letter A, God called him everybody say, fool. Sino makakapagbigay ng magandang meaning sa fool? Hangal. Mangmang. Si Pastora lang ba nandito? Come on. Ano ibig sabihin ng fool? Hindi yung fall. I fall in love. Ay, Diyos ko Lord. Yung fool, ano daw? Hangal, mangmang. Ano sabi, Beth? Sabi ni Pastora? Ano sabi ng ninang mo? Tanga. Baka ikat ha, tapos sabihin nila, nag-preach si Pastora Dayan sa church nila, nagsasalita ng tanga. This is colloquial word. Kung aaralin niyo, go to your Google. Di ba yung iba sa inyo nag-Google na? Nakita nyo na? Colloquial term meaning ginagamit, mga salitang kanto, yung hindi formal word na ginagamit. Yun yung mga kahulugan nun. Pero mabuti po ang Panginoon. Hindi siya nagsalita dito na tinawag niyang fool yung rich man ng ganun-ganun lang. Dahil mabuti po ang Panginoong Jesus. Wala siyang bahid dungis ng kasalanan. Bakit niya nasabi? Bakit niya tinawag na hangal? Because he ignored the reality of life and death. Bakit naging hangal? Ang sabi pa sa ibang salin, slow. Yung may kausap ka slow. Tawan-tawa na ang lahat siya, hindi pa. Ganun. Lahat nagtatawanan na ang slow, no? Nakakita na kayo ng ganon? Ay, hindi nakakita. Naka-experience? Mahirap din kausap pa lang. Yung slow. Slow in mind. Ganon. Ano yung slow in mind sa Tagalog? Huwag na kayo mahiya. Kasi pag dito sa mic, sasabihin nila, no? Ano yung slow in mind? Sa Tagalog? Sayang. Mayroon pa naman ako ditong pambigay sana. Slow in mind, B-O, Oo, di ba? Bakit sinabi ng Panginoon? Kasi inignore. Pag sinabing inignore, hindi pinansin. Parang may bisita ka, tapos ikaw pa naman ang host, tapos inignore mo yung bisita.
Anong tawag doon? Kahangalan yon. Inimbita mo nga eh. Tapos hindi mo papansinin kasi hindi mayaman? Kasi hindi nakakotse? Kasi hindi belong yung damit. Ang sabi, mag-color coords tayo. Ang damit ay pink. Dumating pula. Hindi mo pinansin. Galit ka pa. Uy, bilang sa mga event ha, dapat pag may color coding, sumunod kayo. Para yung bisita mismo, hindi kayo iniirapan. No? Pag wala kayong pambili, humiram na lang kayo sa ate, sa nanay. Ganon. Pwede? Hindi yung magrereklamo pa tayo. Binayaran ka. Baka 800 ang bayad sa'yo. Diba? Well, anyway, hindi pala yun yung topic ko, no? Ignored reality of life and death. Alam nyo, may buhay at kamatayan. Sinong nakakaalam na ikaw may buhay? Hello? Pang matalino talaga to. Praise the Lord. Matalino ang Diyos eh. Sinong nakakaalam na may kamatayan? Praise the Lord. Pang matalino talaga. Napakabuti ng Diyos. Inignore. Kinalimutan. Hindi pinansin. Kaya tinawag siyang fool. Hangal ka. Hangal siya. Nakalimutan mo, gusto mo lahat, mag-ipon ka ng para sa 5 years pang darating. Hindi mo ba alam na ngayon mismo mamamatay ka na? Grabe, di ba? Asan ang thoughts? Ang thoughts, kailangan matuto ang isang believer kay Jesus na mag-impok para sa kanyang buhay, relasyon sa Panginoon. Amen ba? Letter B, next in our slide. Buhay pa po ba tayo? Peace be with. Galit na po kayo sa akin? Hindi pa? Parang may chance. His possessions could not save his life. Sinasabi niyang fool, mangmang ka. Hindi ka marunong. Hangal ka. Kasi hindi mo ba alam na lahat ng kayamanan mo na yan, hindi kanya kayang iligtas. Yung kaluluwa mo. Maybe physically, kung may cancer ka, ipa-chemo ka, ipa-radiation ka, ipa-opera ka, kung may bukol ka. No? Pwede ka ma-save. Pero yung kaluluwa, hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo. And again, I say this. Kaya wag po tayong mag-inarte. Lumago po tayo sa Panginoon. Mahalin po natin ang church. Mahalin po natin ang salita ng Diyos. Why? Lahat ng ating binibigyan ng kahulugan na mas mabigat na kayamanan pang lupa ay hindi makakapagligtas sa iyo, sa iyong kaluluwa. Amen ba? So can we say now, God is good? Oh, praise the Lord. Tayong mga buhay, no? Ayan, his possession could not save his life. His soul. Tayong mga buhay, huwag tayong matakot. Tingin kayo sa akin. Tayong mga buhay ay mamamatay. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, bagamat mamamatay ka, mabubuhay ka sa muling pagbabalik ng Panginoon. You will be with me in paradise, sabi ng Panginoon. And in Revelation, may sinasabi, there will be new heaven and new earth. Kasama ka dun. Hallelujah! Grabe ang ganda. Pero, yung mga wala kay Kristo, yung hindi nagmahal kay Kristo, yung inignore si Kristo, yung hindi naglingkod kay Kristo, yung hindi nagbigay panahon sa Kanya, yung hindi nagbigay ng pahalaga sa Kanyang mga pangaral, mamamatay. At mayroong second death. Physical, first death. Second death, mamamatay spiritually. Yun yung separation from God. You cannot experience comfort. Amen? Pero kung ngayon nahihirapan ka dahil sa pagsunod, investment sa Panginoon. Nahirapan ka pumunta dito, wala kang ang pamasahe. Mayroon nga akong kachat gagabi, sabi ko, sis, kasi bago.
Join sa service. Punta ka sa church. Yes, may problema tayo. Pero the moment we come to the Lord, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Let me remind you, God is the source of everything. I've been there. Nangyari din sa akin ng wala. Pero, magpatuloy lang tayo. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Paano ka matutulungan ng iyong ama kung hindi ka niya nasasakupan? Amen. Kaya kaibigan, magmulat tayo ng mga mata natin sapagkat may tinatawag na second death at ayaw natin ma-experience yon, yung separation from our God. Subalit, tayong mga nananampalataya kay Kristo at magpatuloy ka kahit nahihirapan ka, inuusig ka, wala kang time, sana puyat ka, di ba? Wala kang tulog, di ba? Wala ka ring pera, di ba? May utang ka, di ba? Ayaw mong sumunod na mag-attend ng pag-aaral, di ba? Ayaw mong humayo, di ba? Maraming dahilan. Pero the very moment na sumunod tayo, we are keeping our relationship with God. That is investment. Amen? Napapahiya tayo minsan sa church, kinokorek tayo, okay lang yan. Kasi iyan po ay mga investment sa paglago po natin. Letter C, kahit pa anong mangyari. Itong rich man, he was rich on earth but spiritually bankrupt. Sino nakakaalam ng salitang bankrupt? Yung bang sagana ka, tas biglang wala lahat. Parang si Job. Do you remember the life of Job? Sobrang yaman niya, napakaraming ari-arian, na bankrupt ni isa, walang natira. Maging mga anak, 10 anak ni isa, lahat yun namatay. Walang natira. He was bankrupt. Pero nanatili siya sa Panginoon. Amen? Ito, ang rich man na ito na tinawag ng Diyos na hangal, tanga, slow in mind, no? Bankrupt siya. Napakahirap nun. Kayo ba? Gusto niyong matawag ng ganon? Hangal. Pag English pa, medyo ano pa no? You're full. Full stomach, full taba, punong-puno. Pwede kasi, no? Pero pag tinagalog, sakit na yon. Masakit ng pakinggan. Pero ang ganda pala, na makita natin yung kahangalan ng mayaman na ito para wag tayong sumapit sa kahangalan na tulad ng mayaman na ito. Amen ba? So the greatest poverty is to have everything in life but have nothing with God. Ayan, dinahandahan ko pa sa Tagalog. Ang pinakamalaking kahirapan, kasalatan na mayroon ang tao, yung lahat mayroon siya, pero wala naman siya na impok sa Panginoon. Grabe, no? Kaya kahit mayaman ka pa sa lupa, pero wala ang buhay natin sa Diyos, or ano lang tayo, yung tinatawag na seasonal Christian, or kung tayo ay yung tinatawag na nominal Christian lang, pagpapakitang tao lang, na aya lang, na imbitahan lang, na pagbigay lang, wag po ganun. Dapat totoo sa ating mga puso. Amen ba? Kasi the greatest, yung pinakamalaking kahirapan talaga, ay yung bankrupt tayo sa ating Panginoon. Walang nagawa, walang ginawa. Nandito na nga, hindi pa nakikinig. Mahirap yun, no? Nangyayari ba yun? May mga cellphone tayo, sa bahay tayo mag-cellphone. Pag nandito tayo sa church, huwag na tayo mag-cellphone. May nag-FB pa. Meron pa nga nag-Candy Crush, nakita ko talaga. May naglalaro pa. Dito ka sa church, konting oras lang, kapatid. Honor God in everything we do.
Huwag ka na lang pumunta sa church. Kung maglalaro ka rin lang, sa bahay na lang. Hindi po ako galit. Galit kami ni Pastora kung hindi tayo magseseryoso. Why? Mahal natin ang isa't isa. Kapatid, ayaw natin may maiwan. Ayaw natin may hindi makasama sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung galit na galit ka sa kapwa. In fact, we touch the shoulder, we embrace because we love. Kapatid. So, ganito yan. No? Kahit kubo lang ang bahay mo dito sa lupa, kahit wala kang generator, kahit wala kang kung anumang kayamanan sa lupa, pero ang puso mo ay matuwid sa Diyos. May constant relation ka sa Panginoon. You do not abandon prayer. Hindi natin iniiwanan panalangin. Kahit anong sitwasyon natin, kahit nasasaktan tayo, may patay, may inatake, walang pera, utang, hiniwalayan, lahat yan, do not abandon prayer. Because prayer is the ultimate source of healing and everything. Because God, ang gusto ng Diyos, relasyon. Amen? Relasyon sa atin. Ngayon, number 4. The rich man's final warning. Ang katotohanan, may babala po ang Panginoon dito. Na ang true riches comes from God. Ang warning dito sa ipinapakitang parable na ito na mayaman at ang kahirapan. Ang rich man, ang katotohanang warning na binibigay sa atin, babala. Everybody say babala. Ang babala, true riches come from God. Ang totoong kayamanan galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos, pangunawa, pag-ibig, pagiging tapat, pagiging mapagmahal, pagiging totoo, pagiging makadiyos. Amen ba? Yun po ang warning sa atin. Warning ito kasi makita ng Diyos sa atin na may kabuluhan ang ating mga pagsunod sa Kanya. And letter B, at ang katotohanan ng tunay na yaman, letter A, nabanggit na ba? Jesus said that those who store up treasures from themselves but are not rich toward God are like the man. Ano yung number 4? Tungkol dun sa danger ng earthly riches. Ang danger ng earthly riches, yung warning na ang katotohanan na dapat ikaw, ako, ay mayaman sa harapan ng Diyos. At yung A na yan, si Jesus ay nagsasabi, yung pong nag-i-store o nag-iimpok ng kayamanan para sa kanilang mga sarili lamang, pero wala sa harapan ng Diyos ay tulad nung mayaman na yon na isang hangal. Naintindihan po? Ang letter B, ito yon. Ang warning ng final warning sa atin. Ang katotohanan that through riches sa harapan ng Diyos, ano yung kasama na kayamanan sa Panginoon? Pananampalataya sa Diyos. Buhay na mayroong pagsunod. Kasi kung nasa sa Diyos tayo at di tayo marunong sumunod, magsisi na tayo ngayon pa lang. Hindi nagaganap ang layunin ng Diyos. So ang totoong kayamanan sa Diyos, pag-ibig at ang paglilingkod sa ating kapwa. At ang ating eternal hope, yung pag-asa natin sa walang hanggan, na mayroong buhay ka na walang hanggan. Huwag sumama ang loob mo kung nahihirapan ka ngayon, kung tila api ka, kung tila wala ang pumapansin sa'yo. Huwag sumama ang loob mo, huwag kang magdamdam kung tila ikaw ay pulubi sa paningin ng iba, sapagkat kung nananatili kang may pananampalataya sa Diyos, there is one day in the Lord. Amen? Mananagana ka. Hindi mo makamtan sa lupa ang sabi ng Diyos, in
In my house are many mansions. Wow, sa langit yun. Kaya, huwag tayo padabog-dabog ha. Bilang Kristiyano, ibig sabihin, huwag tayo mag-attitude bilang Kristiyano. Amen? Yung laging may ngiti sa ating mga puso, kahit tila hirap na, hindi yung kaplastikan. Iyon po ay pananampalataya at gusto mo ng eternal na pag-asa sa Panginoon. Amen? So, letter C, inip na po ba kayo? Wag niyong isipin na kami ay naiinip ha. Sabi ni Pastora, ilang oras na kayong nakaupo? At ako ay ilang oras na nakatayo. Yun yung gandang ibinibigay ng Diyos. Pinapalakas niya yung mahihinang tuhod. So suriin natin ang ating mga sarili. Suriin natin ang ating mga sarili. Hello? Suriin. We should not only ask, how much do I have? Hindi yung nagtatanong lang tayo, ano na ba? Check na ba ito? Alam mo, dati may may dream board. Turo sa amin doon sa company pinasukan mo. You should have at least a dream board. Every time na napuntahan mo na itong dream board mo, Boracay, El Nido, Thailand, Taiwan, Dubai, i-check mo sa iyong dream board. Ganun. How much do I have? Magkanong mayroon ka? Pastora, insulto naman yan. Hindi po. We should suriin? Evaluate. Suriin natin ang ating mga sarili. Doon ba tayo sa how much do I have? Or doon tayo sa but also, how much am I before God? Magkano, kung literal mong sasabihin, magkano ako sa harapan ng Diyos? Ano ako sa harapan ng Diyos? Ano ang naibigay ko sa harapan ng Diyos? I was looking at Pastora yesterday. Hindi ko alam, kung ako ay gagawin ko yon. How rich I am before God para maging mayaman ka sa Panginoon. Hindi ko rin alam kung kaya ko yon. Yung nag-i-invest tayo sa Panginoon, hindi mo mabibilang sa kamay mo kung paano ka na nagbigay sa Panginoon ng iyong buhay. Nagturo siya kahapon ng advanced training nang wala namang ngipin sa baba. Siya ay hirap na hirap magsabi ng katotohanan patungkol dun sa first. Yung ganon, hindi ko rin yata kaya yun eh. Yung ngingiti ako tapos may isa na lang nakausli dito tapos ang lindo. Mababawasan yung ganda ko. Parang hindi ko. Grabe, no? This is the pastor that you have. Palaban. Consistent fighter. Amen. Kaya mapalad tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. We walk the talk. Hindi we talk and we do not walk. Mabuti tayong ehemplo ng salita ng Diyos. Ang dami na, no? Busog na ba kayo? Praise the Lord. The question, sagutin natin yan. How much do I have? Kung wala ka pang sasakyan, hindi masama na mangarap kang magkasasakyan. Di ba, Beth? Dati, nag-aabang kayo ni Sister Edith doon. Lahat nakaalis na, naiwan pa kayong dalawa. Naghihintay ng mga bakanteng FX. But God, there is one day in the Lord. Ngayon, ikaw na ang nagsasakay sa mga pwedeng sumakay sa'yo because God is good, binigyan ka ng sasakyan. Amen? May imposible ba sa Diyos? Wala kang sasakyan? Humingi ka sa Lord. Huwag ka humingi sa akin, wala akong magagawa sa iyo. Be consistent in your faith. Basta humingi ka, yung kayamanan mo, it will give glory to God. It will glorify God. It help the church. It help one another. And that is a testimony. And that is a testament of your faith in God. In our conclusion, hallelujah. Praise the Lord. Earthly riches are temporary. Narinig mo yan? Temporary lang. Pansamantala lang ang kayamanan sa lupa. Di ba? Kahit mali-maleta pa yan. Isang lindol lang ang mangyari sa mga property nila. Wala nang lahat na yan. But spiritual riches are eternal. Doon tayo sa magpawalang hanggan. Everybody say, magpasawalang hanggan.
Yun po ang eternal riches na nais ng Diyos para sa iyo pagkat mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. So masasabi natin, napakabuti ng Panginoon. Iba't iba man ang ating mga pinagdadaanan, alam niyo yung mga kwento ng aming buhay, but God never fail to hold us up. Hindi kinaligtaan ng Diyos na hawakan kami. Na yan yung kalakasan ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang Diyos, lagi pong lalabas sa aming mga bibig na mabuti ang Panginoon. Can we all close our eyes, dear Father? Kay buti mo. Marami po, Panginoon, sa amin ay nakararanas ng ganitong buhay. Nakatingin kami sa mga pagyaman pang lupa. Help us, Lord, na huwag kaming matulad ng rich man na ito. Help us to look upon you, the author and the finisher of our life. And in you, Jesus, we give you praise and thanks. In Jesus' name, amen.